Naglilingkod kasi mali po yung motibo eh. Pero tatanda mo ito mga kapatid, kapag tinanggal na Lord yung comfort zone mo, i-test na Lord kung paano ka quality yung paglilingkod na meron ka sa Lord. Tatandaan po natin mga kapatid, maaring ibang motibo mo kung bakit ka umaati ng church, maaring iba yung motibo mo kung bakit mo ginagawang isang bagay. Ngunit, kapag tinanggal na ng Lord yung mga dahilan mo para maglingkod, i-test na Lord kung sino ba talaga ang pinaglilingkuran mo o kung talagang sanay ka na paglingkuran ng Lord. Amen? Halimbawa pa mga tambourine dancers po natin, sanay silang sumayaw. I-bless man sila o hindi, sasayaw sila. Kasi passion na nila yun eh. Doon sila tinrain ng Lord. Hindi mo sila mapapayaran kung nasa lapi o anumang bagay o kalangalan. Purihin mo man sila o hindi, gagawin nila yon. May makapansin man sila o wala. Actually, kung papansin po natin, yung pansin po ng tambourine dancers dito, hindi naman po pinapansin yan eh. Kasi natin nakafocus sa Lord eh. Ang nakakapansin na po sa kanilang pagsigaw ang Lord. At doon sila sanay. Naibigay nila yung effort nila para sa Lord. Tayo din po, sinasanay po tayo ng Lord para laging makinig sa salita ng Lord. Sinasanay po tayo ng Panginoon para makipaglaban sa kaaway. Sinasanay po tayo ng Lord para sa ministry. Kaya kapag hindi ka nasanay, hindi ka magagamit ng Lord. And remember this, kapag hindi ka nagagamit ng Lord sa ministry o sa paglilingkod, walang blessing ang Lord sa iyo. Walang special touch ang Lord sa iyo. Maaaring binibless ka ng Lord financially, pero yung tinatawag na touch, wala ka. Naiintindihan niyo po yung punto ko. Lahat po tayo naglilingkod sa Lord sa iba't ibang aspeto. Tatandaan po natin, hindi po tayo tinatawag Lord sa, hindi lahat tinatawag Lord sa pulpit, pero lahat po tayo may pinaglagyan ng Lord. Pero habang ginagawa mo yung pinaglagyan sa'yo ng Lord, may touch sa'yo. Para bang nandun yung fulfillment, para bang nandun yung satisfaction na ginagawa mo siya. At the same time, alam mo, binibless ka ng Lord at binibless mo ang Lord. Nararanasan niyo po ba yun? Amen. Ay, hindi po. Nararanasan po ba natin yun? Amen. Amen. Kaya mga kapatid, kung hindi po tayo sanay sa pagpinutusan po tayo ng Lord, hindi po tayo masasanay. At hindi po tayo mapagpapala ng Lord. Amen po ba? Sample po, si Pastor. Sanay na po si Pastor na tumayo sa harapan. Kaya kaya po siyang gamitin ng Lord sa lahat ng aspeto, biglaan mo na o hindi. Kasi sanay po siya eh. Naunawa niyo po yung point ko. Ganun din po si David. Sanay siya sa kaya gawin at doon siya magtatagumpay. Amen po ba? At mga kapatid, alamin po natin yung pinapagawa ng Lord sa ating mga buhay. Doon po tayo magsanay. Doon po tayo mag-train. Alamin po natin kung ano po yung mga calling natin. Alamin po natin kung saan po tayo nilalagay ng Lord. Doon po tayo magsanay at doon po tayo magagamit ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen.